po sa ating lahat. Ayan, tatayo po tayong lahat. Can we just all stand up and greet the person next to you? Sabi mo, advance Merry Christmas and Happy New Year. Ayan, tapos tanong mo sa kanya, kamusta na yung gift mo para sa akin? Ayan. Okay po, makakaupo tayong lahat. Palapakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Welcome to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Sundays and welcome home. Akala ko, sino ba yung nag-share ng testimony kanina? Si Joy. Akala ko si Marie. Iba pala yun, no? Iba pala yun. Oo. So today po is the last, a month, the start of the last month of this year. Tama po ba? And today po is December 1. Grabe, nagkataon ba? Ang ganda, no? December 1, last na buwan ng taon at pang-unang-unang Sunday din ng pinakahuling buwan ng ating taon. So palakpakan mo naman si Lord for being here. And I appreciate everyone for coming here this morning. Okay? Grabe, no? Napakabuti ng Panginoon. Isang taon muli ang matatapos at panibagong taon ang ating haharapin. Ngunit, tinan mo naman yung katabi mo, mas mukha ba siyang gwapo at maganda this year? Diba? Nag-evolve ba siya? Diba? Opo, talagang na siya, hayop na. Diba? Hindi, iba pala yun, no? Iba po yun. So, good morning po sa ating lahat. So, meron po pala tayong last series, no, before we end this year, no, at ngayon po ang simula ng series na iyon. Pero more on introduction side lang po itong message natin this morning. But let me start with this. No, kamakailan lang po nag-viral ang trailer ng isang controversial Pinoy Christmas horror movie. Na-download niyo ba, Jerson? Hindi. Hindi, no? Na Dear Satan. Yan. Familiar po ba kayo dyan? Nakita niyo po ba yan? Napanood niyo? Okay? Dear Satan, okay, na pinagbibidahan ni Paulo Contis at Sienna Stevens. The film depicts a story of a child, who accidentally writing a letter to Satan rather than Santa Claus. So instead na Dear Santa, ang naisulat niya ay Dear Santanas. Ay ba pala yan, no? Santanas daw or Dear Satan, no? So instead yung letter mapunta kay Santa, napunta ito kay Satan. So, anong nangyari? So, kwento ko lang po, hindi ko pa napanood, pero based on the movie trailer, anong nangyari, si Satan, pumunta dun sa kasi sumulat yung bata. At trinay ni Satan na maging masama yung bata. No? Ang dami niyang pinagawa. But to make the long story short, si Satan ay bumait. Okay? Ang bira, pwede pala. No, based po dun sa author at director po nung movie, hindi naman talaga si Satan yung sinasabi directly, no? Isa siyang parang, nagpapakita siya ng, tama ba ako, antagonist na parang merong pwedeng isang masamang tao na posibleng maging mabuti ulit. But the problem kasi ginamit na word is Satan, no? So very misleading siya. Kaya nga inalmahan ito, kasi nga yung Satan na masama, pwedeng bumait, which is never na mangyayari. Yung katabi mo, pwedeng bumait yan. Amen? Kasi mukhang Satan lang naman, pero hindi yan si Satan. Okay ba yan? Biro lang po, no? So, inalman po ito ng Christian community at ni-rate ng MTRCB headed by Chair Lala Soto Antonio as X-rating, hindi po X-rated. Kasi X-rated, pwede pa yung mapanood. Pero X-rating means, hindi na siya pwedeng ipalabas, no? Sa any sinihan, no, sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin, it was unpublished and it was unreleased. Dapat ilalabas po siya ng November, pero hindi po ito nangyari. This movie served as an attack on the fundamentals of the Catholic and the Christian faiths, no? Kasi never naman talaga, no, magiging mabuti, no, ang demonyo, no? Pero sabi nila, isa daw sa reason bakit daw hindi natuloy ito kasi si Satan daw baka daw si Paulo Contis, no, kasi mukhang Satan naman, joke lang po. Satan daw, no, pero to make the long story short, ba't ko po ito sinasabi, no? Bakit we talk about this dears? Actually pinalitan na po 'yan, dear Santa, no? At actually naglabas na ata ang Hollywood movie ng Dear Santa na ipapalabas actually, no, this December, pero hindi ko alam kung kung pasok yan dito sa Pilipinas. Pero yan po yun. Okay? So, bakit ko to sinasabi? Kasi actually inspired po yung series natin dyan this month of
December. Hindi po, Dear Satan, of course, no? So, kasi usually ginagamit yung word na Dear Santa tuwing pumapasok ang December, no? Kasi ayon sa paniniwala o sa kwento ni Santa Claus, kapag sumulat ka daw sa kanya, ay bibigyan kanya ng mga regalo. Kailangan mo lang ng malaking medyas, ilalagay mo lang dun sa bahay niyo, tama ba? At dun niya ilalagay ang mga regalo. Amen? Okay ba yun? Pero sa Pilipinas, parang walang Santa Claus dito, tama ba? Oo, ang meron dito, Jollibee. Si Jollibee, malaki din, naka-color red din, no? Pero, ayun nga po. Pero instead of Dear Santa, why not gawin nating Dear Jesus, no? Gayong siya naman talaga ang bida ng Pasko. So yan po ang magiging series natin for this month of December, entitled Dear Jesus. Sabi mo nga, Dear Jesus. Hindi po Dear Ate Charo. Iba rin po yun, no? Kakaiba rin po yung kwento na yan. So, sino po excited sa pag-uusapan natin? So, before anything else, tayo po ay manalangin, yumuko, and let's pray. Father, we thank you for this day. Maraming salamat kasi napakabuti mo, kaya parang kailan lang nagsiselebrate kami ng bagong taon. Ngayon, grabe, magsiselebrate na kami ng mga panghuling araw ng taong 2024 at panibagong taon na naman ang aming haharapin. Lord, thank you for being so great, Lord, in our lives. We're so, Lord, grateful. We're so thankful, Panginoon, sa ginawa mo all throughout this year. And today, I pray, ng message ito, Panginoon, ay mas mailapit kami sa iyo at maintindihan po namin ang true essence and message of Christmas. We thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpak po sa ating Panginoon. So again, this message po is just an introduction ng buong series. So magpo-focus talaga ang series natin sa mga susunod pong mga sa mga Sundays po natin. Okay po ba 'yon? Nabanggit ba kanina ang simbang gabi po natin, sa last night ng simbang gabi ay meron po tayong play na gagawin, no? Ano ba sa Tagalog ang play? Hindi ko matagalog kanina eh. May mga palabas, teatro, ano pa ba? Basta no, na ihahanda ang ating production team, okay? At ang alam ko gaganapin ito sa joke lang. Dito lang po 'yon, no. So hindi ko alam kung ako worship daw, sabi ni Ate Jam na 'yan. Ako worship kami dati, Kasama ba kayo nun, Hindi. Oh, may time. Oh. Si anong mga bida doon eh? Sino ba yung bida sa ako worship? Si Pasrina pala, yan nakila. Gusto yung sample? Ay, pambira tong pastora na to, no? Acts of worship. So, saan na tayo? Yan, dalawang sagot po ang dalawang tanong po ang sasagutin ko ngayon. Number 1, why do people write to someone? Kasi, ang message natin is, Dear Jesus, why do people write to someone? Bakit nga ba sumusulat ang isang tao sa isang tao? Pangalawa, why Dear Jesus? Okay? So, sagutin natin yung number 1, why do people write to someone? So, people write to someone for various reasons, including, unang-una, personal connections. So, bakit tayo sumusulat? Kasi may connection ka doon sa tao. Okay? So, unang-una, sumusulat ang tao to express feelings, emotions, and intimacy. Tama ba? Sa mga old school dito, di ba? Yung unang-unang kinilig yung puso mo, di ba? Sumulat ka. Hello po, nahiya akong sabihin, pero I just want you to know that you're so beautiful, di ba? Na ikaw ay tila isang sili sa muselong di naluluma. Di ba? Lyrics na pala, di ba? Tama ba? Okay lang po kayo? Sino po nakatanggap ng love letter? Yan. Parang nahiya po kayo. O lang po, no? Mga letter lang po from Decor, paano pa ba? Nakakatakot yun. Mga credit cards, payslip, ano bang mga, mahirap yung mga ganyang letter, di ba? O may mga subpoena ba? Sobrang mabigat naman yan, no? So, yun, sumusulat ang tao to express feelings. Oo nga pala. Wala. Feelings, emotions, and intimacy. Tama ba? Kaya old school mang tawagin, pero iba pa rin ang pagbibigay ng love letters. Yan. Okay. Ano ba? Hindi lang yan to maintain and strengthen friendships, no? Kasi magkakaibigan, no? Siguro sa panahon natin ngayon, parang hirap siyang intindihin. Kasi hindi naman na tayo sumusulat, tama po ba? Pero pwede siya in a form of DMs or direct message. Pwede rin siyang PM. Ibig sabihin, personal message. Ayan, yung mga terms na ginagamit sa panahon. O pwedeng emails. May nag-emails pa po ba dito? Diba? Na-miss mo yung barkada mo, in-email mo siya. Pre, anong Gmail mo? May gusto lang akong sabihin sa'yo. At Gmail pa talaga. Grabe naman yan, no? Medyo late na yan sa atin. Pero modern pa rin naman, no?
So, yun po, to maintain and strengthen friendship. Ang pagsusulat sa isang tao ay sign na may personal kang connection sa kanila. Tama po ba? Okay, so that's the first. No, that's the first reason why people write to someone because merong personal connections. Pangalawa, because of communication and information and technology. Hindi, joke lang. No? Communication and information. Okay? Okay, why? Kasi to inform others about life events, achievements, or changes. Sa atin kasi ngayon, parang di na kailangan minsan sabihin sa ibang tao kasi lagi mo namang pinupost, di ba? Alam na nila na nasa ibang bansa ka, alam na nila na diyan ka, alam na nila na malungkot ka, alam na lahat ng tao sa buhay mo. Bakit? Kasi meron tayong story. May bago ngayon, yung, ang tawag dito, notes. May notes ngayon, tas nilagyan mo pa ng background music. Di alam na alam talaga ng tao, di ba? Dati excited po ako pag bakasyon kasi pagpasukan na, magulat na lang ako yung classmate ko, kalbo na, di ba? Iba na itsura mo, di ba? Pero dati po, para makapag-inform tayo about our lives, sumusulat po ang tao. Tama po ba? Pasado ka na pala. Ay, gusto ko lang malaman mo, na pasado na pala ako. Di ba? Ano ba? Nakamit mo na yung mga pangarap mo, may nangyayaring hindi maganda sa buhay natin. So sometimes, nag-PPM din tayo. Tama po ba? Ama, gusto ko lang malaman yun na ganito pala yung nangyari sa amin. Oy, guys, ganito pala, please pray for us. Tama po ba? Ang dami ko na pong sinabi. Reply naman kayo. No? Pati pala sa personal na buhay, may scene zone. Diba? May scene zone. Yan, to inform others about life events, achievements, or changes na nangyayari sa buhay natin. O kaya yung iba naman, di lang yan, people write to seek advice or guidance. Diba? Humihingi ng advice. Usually, nangyayari to kay mentor o sometimes, di ba, kunyari may asawa na tayo, pamilya na tayo, biglang na-miss mo si Papa, na-miss si Mama, chat mo sila, Ma, hingi naman ako ng advice kasi may problem kami ng asawa about ganito, about ganyan. Po ba? We ask for guidance. Ano po magandang gawin namin? Diba? Ano po magandang ganito? Ano ganyan? So we seek for advice and guidance. May mga pangyayari sa buhay na hindi mo alam ang gagawin, kaya ka susulat to ask for input, counsel, and guidance. Tama ba? Okay, so yun yun. Pangalawa, the reasons why do people communicate is for communication. Pangalawa, and information. Pangatlo, okay, for emotional support. Yan. Tama ba? Yung iba naman, wala naman tayong ibang hiling. Okay, wala naman tayong gustong sabihin. Gusto lang natin napapalakas tayo emotionally. Tama ba? Minsan kaya tayo nangangamusta kasi gusto natin kamustahin din tayo. Tama po ba? May mga ganun po ba? Pero minsan may mga tao na, kamusta? Ito okay lang. Tapos hindi magre-reply back kung kamusta ka din. Tama ba? So wala tayong magagawa sa mga taong yun. Hindi ba ako kakamustahin? Di ba? Okay? So emotional support. Dahil human being tayo, emotional being tayo. And one of the main reason bakit tayo sumusulat sa isang tao ay para gumaan ang loob natin o makagaan tayo ng loob ng iba. Tama po ba? And it could be a letter of comfort. Okay? Ano pa? Letter of apology. Diba? Humingi ka ng sorry. Sorry po. Sorry, gusto ko lang mag-sorry sa mga nangyari yan, sa mga hindi natin pagkakaintindihan. O kaya naman, letter of forgiveness na gusto ko lang malaman mo na pinapatawad na kita. Diba? Nangyayari po ba yan sa atin? Parang wala pong nangyayari sa buhay nyo. Ano? Parang ano lang, no? Ano pa? O kaya naman gratitude and appreciation. So, I just dropped by para sabihin sa iyo na na-appreciate kita. Minsan ganun na may mga nagchat-chat lang sa atin na na-appreciate kita kasi ang pogi-pogi mo. Ang dami nagsisend po sa akin ng ganyan. Hindi, joke lang. Di ba? Minsan ganun, no? Na-appreciate kita and gusto ko lang malaman mo na na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo sa akin. Yung, for example, kay mentor, tama po ba? Sa mga parents, okay? O kaya naman minsan may mga ganyan tayong anak minsan. Si Gianna minsan nagchat-chat sa akin yan eh. Hindi ko alam kung ano yung mga sinusulat niyan. Dami-dami. Pero ini-interpret ko na lang na mahal niya ako. Amen? Kanina nagulat pala ako. Dito ba si Jebel? Nagugulat ako kanina eh. First time kong ginamit tong iPad ko. Ang daming picture, 1,000 picture, puro paa lang ni Gianna. Pinicture, ayos na. Nagulat ako, ang daming picture kasi mag-change sana ako ng wallpaper. Puro paa niya. No? So, yun, pag sinasabi, ano rin yun, interpret ko din na mahal niya talaga ako. Amen? Amen? Kunyong mata. Huh? So yun, kaya sumusulat ng tao, okay, why do people write to someone for emotional support? No?
So balikan natin, why do people write to someone? Unang-una, kasi may connection tayo sa kanila. We have this personal connection. Pangalawa, for communication and information, kasi we really want to communicate. Kasi gano'n naman talaga eh. Paano kayo mag-uusap kung di kayo nag-uusap? Yun yung ano, di ba? Ano pa? For information, para meron tayong update sa buhay natin and emotional support. So ibig sabihin, malaking factor pala talaga ang pagsusulat o sa panahon natin ay tinatawag na PM, DM o kaya naman emails. So through this, we connect, we communicate, we give and receive emotional support. Ang saya ng buhay kapag may communication. Tama po ba? Ang saya ng buhay kapag sumusulat tayo. So yan po yung reasons why people write to someone. Pangalawang tanong natin, why dear Jesus? And let me end with this. So before tayo magtuloy diyan, konting kaalaman lang po. Alam mo ba, did you know na ang tradition, sino po dito na try na pong nagsulat? Sige, back mo muna yan. Sino po na try na pong sumulat? Yan. Pwede nag-a-apply ka sa company, tama ba? Ano pa? Nag-a-apply ka ng dito, yung letter ng pa-examine muna kasi wala pang budget. Minsan ganoon, di ba? Promissory note, nangyayari din yan, di ba? O kaya naman merong letter from, basta ganun, gumagamit tayo ng letter. Anong unang-unang ginagamit natin? Ha? Dear, tama ba? Hello ba agad? Sa panahon natin yan, pwede yun. Hello. Okay, pero usually pambungad natin, Dear Ate Charo. Ayan, di ba? Dear, kung sino man yung susulatan natin. Alam nyo ba na ang tradisyon sa pagsusulat ng Dear sa bawat panimula ng mga letter came from Old English and Germanic influence. Okay, hindi naman to ginagawa sa Pilipinas, pero nakuha lang natin sa kanila. At ang salitang dear ay galing sa Old English dior, okay, which means beloved or esteem. So pagpapakita siya ng pagmamahal. Tama po ba? Tama ba? And it was also a medieval courtly language. Kaya nga in the 15th century, dear was used as a term of endearment in formal letters. And despite sa nagbabagong panahon, imagine mo, nung nag-start yun, ang tagal na. At ang gamit pa nila dati, yung mga ginagamit na paper dati, papyrus, may mga ginagamit bang ganun dati? Basta maraming mga iba't ibang mga papel. At ngayon, pwedeng coupon ban, okay, Manila, may nagsusulat po bang Manila paper? Mukhang malaki-laking problemang pinasok mo pag Manila paper, tama po ba? O sometimes, electronic mail or email, tama po ba? We write those things. Na-solidify na yung word na dear, okay, and remains a common letter opening dahil pagpapakita ito ng respeto, paggalang at pagmamahal. Tama po ba? Kaya si Pastora Jubel, namimigay po ng letter ngayon. Sino po nabigyan na po? Yan, mahal na mahal po kayo ni Pastora Jubel, kaya nagbibigay siya ng letter. Gusto niyo po bang mabigyan ng letter? Excited po kaming magbigay ulit. Ayan, oh. So, sige, balikan natin. Bakit nga ba, why Dear Jesus? Why Dear Jesus? Bakit ito ang magiging series natin? Letter A, because gusto ko malaman natin, because we are loved. Okay? Bago natin sabihin sa Panginoon na mahal natin siya, kasi kaya naman tayo sumusulat, okay? Yun pala yung reason, kasi pagpapakita siya ng pagmamahal. Okay? Pero gusto ko malaman ninyo na bago natin gawin yun sa Diyos, gusto ko malaman mo na una kanyang minahal. And I believe this is the best time to talk about this series kasi iba talaga ang season na to. Sino po napapansin nyo? Iba ang season ng Christmas. Parang ang saya-saya ng tao. Parang hindi ka nawawalan ng pera. Parang gustong-gusto mong bigay. Tama ba? Tinamahin ka tabi mo. Naiya lang yan pero gusto kanyang bigyan yan Diba? Iba ang saya. Okay? Iba magbigay. Ano pa? Iba magmahal. Bakit kaya iba ang tao pag Christmas? Napapansin niyo po ba yun? Iba tayo pag Christmas, di ba? And alam niyo, nung pinag-aaralan ko to, nakita ko, one of the reasons bakit nag-iiba ang tao pag Christmas season, okay, ay dahil nire-reflect lang natin kung sino ang Ama natin sa langit. Itong nakikita nating season na ito, no, na marami ako, di ba may mga kilala ba kayo na magmula January hanggang November, mukhang November ang muka? Pero pagdating ng December, pambira, parang si Jollibee, naka-smile lagi, di ba? Iba yung aura niya, di ba? Iba yung saya niya.
May mga kakilala ba kayo na kuripot buong taon, pero December, inipon pala. Sabi yung mga sa katabi mo, naka-ready na ba yung gift mo sa akin? Diba? Ibang magbigay yan no? So, nire-reflect lang pala natin kung sino ang Ama natin sa langit. Sabi nga ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting or eternal life." Alam niyo, yung mga keyword po dito sa John 3:16 was the word "so" and "loved." Yung may D, yung love. Na pag sinabi kasing "so", love, ibig sabihin, sobrang mahal. Tapos ang ginamit na word ay nilagyan ng D, which is past tense. Ibig sabihin, hindi mo pa siya mahal ka na niya. Hindi ka pa sinisilang, mahal ka na ng Diyos. Diba? Ako ilang beses na ako naka-experience ng "so", yung "so" na yan. Alam mo, you're so pogi. Sabi ko, sobra na naman wag tama na, diba? Na-experience nyo rin po ba yun? You're so cute. Di ba may ganun? You're so yummy. Uy, iba pala yan. You're so good. Iba pala yan. Iba pala yan. Iba yan. No? Ano yun? Yung ice cream yummy pala yun. Bakit tayo napupunta doon? Okay? So lumalabas that Jesus was a gift to mankind. Based on this text, Jesus was given as a result of God's love. Diba? And Jesus was the promised hope. Pero alam nyo ba, did you know that Jesus is God's love letter to mankind? Alam mo ba na si Jesus was a love letter from the Father? Love letter siya ng Ama sa atin. Gusto niyo malaman? Amen. Oo. So sige, picture muna natin. Baka makalimutan. Yung iba nagtitake note pa lang. Picture na lang yan. So sabi nga po ng John chapter 1 verse 1 to 4, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with the God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind." Verse 14, "The Word became flesh and made His dwellings among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son." Oh, lumalabas na yung word dito was the Son. Sino yung Son? See? Jesus. Sige, balikan natin. John chapter 1, verse 1. So lumalabas that in the beginning, yung word pala dyan was Jesus. In the beginning was Jesus. Jesus was with God, and Jesus was God. Jesus was with God in the beginning. So akala natin, nag-start ang story ni Christ sa New Testament. Let me tell you this. Hindi pa nagsisimula ang mundo, nandun na si Jesus. At kung mapapansin po nyo, actually last year nag-share po ako nung Christmas na si Christ ang bukang bibig ng mga prophets ng Old Testament. He was this love letter of the coming Messiah. May tagapagligtas na darating. May Savior. Amen? So it was Jesus. At itong matindi, sa verse 14, sinabi niya dyan, "And Jesus became flesh, and made His dwellings among us." Ibig sabihin, siya yung love letter from the Father who became flesh. So ibig sabihin, ngayon, yung buhay ni Christ, yung glory, yung ministry, was the Father's embodiment here on earth. Literal, yung salita, naging tao. In short, yung love letter, listen, naging tao. And He dwells among us. Gabi, nakakakilig naman yun. At alam nyo ba, isa rin po sa magandang mensahe ng Pasko, huwag tayong puro salita lang. Next, maging embodiment dapat yung salita mo ng buong pagkatao mo. Huwag tayong puro sabi, "Di, mahal kita." Minsan may mga ganun, di ba? Yung "I'm just one call away." Mabihir, nakailang miss call ka. Oh, nag-miss call. Hindi yan miss call, na miss mo lang. Di ba? Yung mga ganun, pag may birthdays, debus, alam mo, just one call away. Pero pambihira, nakailang message ka na, hindi nagre-reply. So, sana yung sinasabi natin, maging ganun tayo mismo. Kasi si Christ, hindi lang siya nagsulat ng love letter. Ang ginawa niya, inalaw niya yung love letter na maging tao, mabuhay sa mundo,
Kaya ngayon, ang gagawin natin ngayon, tuwing babasahin natin ang Bible, especially ang buhay ni Christ, it always pertains to you. Wow. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Christ na miracle, lahat ng mga mensahe ni Christ sa pagmamahal, laging patungkol yun sa'yo. Kaya ang sarap ngayon, pag babasahin mo ngayon ang Bible, especially Pinoy version, babasahin mo ang Matthew, Mark, Luke, and John, no? Ito yung the book of the gospel. Pambira, iiyak ka. Bakit? Kasi makikita mo na personal pala. Yung buhay ni Jesus ngayon was a specific, di ba, love letter of God. So yung palakpakan naman po natin ng Panginoon. So lumalabas, imaginein mo, throughout history, next, hindi ka pa pinapanganak, sumulat na si Lord sa'yo. At yung love letter na yon, nagkatawang tao, and that is Jesus. At ang buhay niya ay isinulat, ikinuwento para mabasa, makita, at malaman mong may totoong nagmamahal sa iyo. Wow! Tapos mababasa mo, for God so loved the world. Wow! Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng Diyos? Yes! Ibig sabihin, ikaw si Zacchaeus? Yes! Ibig sabihin, ikaw yung pinako sa krus na sabi niya, Lord, patawarin mo ako sa... Yes! Ikaw lahat yun. It always pertains to you. Grabe namang love letter yan. Amen? Parang hindi masaya. And that was the message of Christmas. Palakpakan natin si Lord. Wow! Grabe, pag kaya magugulat ka, ang buhay ni Kristo, embodiment yon ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Grabe, grabe. Pangalawa, why dear Jesus? Unang-una, because we are loved. Kailangan maintindihan natin na tayo'y mahal ng Panginoon Diyos. Ngunit pangalawa, because we ought to love. Hindi lang tayo basta minahal ng Diyos, pero tayo dapat din ay magmahal. Amen? Kanina, ang naging text natin ay John 3:16. Tama ba? Alam nyo ba na meron ding 1 John 3:16? Okay, sabi niya, this is how we know what true love is. Jesus Christ gave His own life for us on the cross. He died on our behalf, so we too ought to give ourselves to other believers. In other translation, to others. Diba? So, hindi lang tayo pinuno ng pagmamahal ni Lord, pinuno niya tayo para magmahal din tayo ng iba. Kaya man niya pala tayo pinupuno ng pagmamahal para magmahal tayo ng iba. At yung word na ginamit dito was oath. Sabi mga oath. And the word oath is used to express obligation or natural expectation. So, ibig sabihin, ang magmahal ay isang obligasyon mula sa Diyos, and naturally, God expects us to do it. Ine-expect ni Lord, di ba, na magmahal din tayo. Okay? Kaya nga, magugulat ka pag ang isang tao, listen to this, alam ko na experience ito, pag isang tao na-touch mo ang heart niya, literal, magmamahal yan. Out from the abundance of his heart, magmamahal ang tao. Tama po ba? Hindi mo na kailangan turuan ng tao magmahal. Pag ang tao na naramdaman niyang siya ay mahal, pambira, magmamahal po yan. Tingnan mo yung katabi mo, mahal-mahal niyan, no? Hindi pala, mahal na mahal mo yan. Tama ba? Siyempre. Lalo pag asawa mo yan. Amen? Pag di mo asawa, huwag masyadong no? Mahal ko siya with the love of the Lord. Pero huwag masyadong mahal na mahal. Amen? So, sana tayo? Yan. Okay, so the goal of this series is not just to love God, but to embody the love that we receive from Him and share it with others. So, tatanong ko, anong klaseng love yung kailangan nating i-share? So, sabi niya, based on sa text, okay, this is what true love is. Tama? Balik mo nga yung text, yung verse. Okay, this is how we know. Dito mo daw malalaman ang totoong pagmamahal. Anong mangyayari? Magbibigay ka ng chocolate ba? Hindi niya sinabing ganun, tama ba? Pero may word na gave. So, pagbibigay ba ng pera? Masaya. Sino gusto makatanggap ng... Ako na, unang-una, makatanggap ng pera. Amen? Masaya nung ganun, no? Yung pag-birthday mo, igaganon, di ba? Ang sarap-sarap ng mga ganong feeling, di ba? 20 pesos. Sisimula sa 20, di ba? Tapos, by 30 ba? Wala palang 30. 20, 50, di ba? Hanggang noon na lang pala, di ba? Hindi, joke lang, no? Sarap ng ganong feeling. Pero, hindi niya sinabing ganun, eh, no? Sabi niya, gave His own life on the cross. So, ibig sabihin, okay, anong klaseng giving? Giving of gifts ba? Ginagawa natin ngayong Pasko, nagbibigay tayo ng gifts. Giving of money ba? Hindi. It's more than that. Sabi niya, it's the giving of our life.
So another message for this Christmas, na alin na ang pinakamagandang regalo pala, listen, na pwede nating i-offer ngayong Pasko ay ang regalong buhay. Maganda, may dala-dala tayong regalong pera, no? Amen? Nalala ko tuloy yung binigay na regalo ni Kuya Joed, no? Kasi may mga inaanak siya. Pag binoksang mong ganon, 1,000 pero print lang pala yun. No? Pag ganon niya, 50 pesos, 20 pesos. Asaya-saya ng mga bata, mamaya ko na lang buksan, sana binuksan niya na, di ba? Mamaya na lang daw, sabi niya. Pagbukas niya ganon, 20 pesos pala, di ba? Ibang klase si Kuya. Pataas naman ng pataas. No? Ngayon, 25 na ata. No? Joke lang, no? So, it's more than, di ba, regalong buhay. Naway maging regalo tayo sa pamilya natin, sa trabaho, sa simbahan, higit sa lahat sa Diyos. So, lumalabas na ang Pasko ay paalala ng pagbibigay buhay. It's about giving of our life. Ang ganda naman noon, nagbibigay tayo ng regalo, nagbibigay tayo ng pera, pero they need more than money. They need you. Di ba? Kailangan ka ng asawa mo. Kailangan ka ng magulang mo. Di ba? Sometimes yung yakap, yung pagmamahal, yung buhay natin na nai-offer sa kanila ay isang pagpapakita, di ba, na totoong sila'y mahal natin. Amen? Kaya si Christ, di lang tayo basta binigyan ng kung ano-ano. Anong ginawa niya? Binigay niya ang buong buhay niya para sa atin. Can we do the same for our family? Pwede bang bigay natin yung, ito, i-reminder, baka naman kasi minsan, ganito di ba, sa Pasko, iniisip natin sarili natin. Ano kayang marireceive ko ngayon? Excited ako. iPhone 11, 15, 16, 17, 18. Excited ako bumili, di ba? Pero wala minsan sa isip natin, di ba? Ano kaya yung may bibigay ko? Ano kaya may offer ko? And that's the best message of Christmas. It's not just about message of giving. It's about, di ba, giving something. It's about giving our life to someone, especially sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga maganda po ngayong Pasko, the best thing, the best offer that we can offer to God is to offer our lives to the Lord. Lord, I recommit, I reconnect my life with you. Okay? So, ang Pasko ay paalala ng pagbibigay buhay. Amen? So now, before I end this message, I'm almost done. Okay, mabilis lang to. I will leave you with this very important thought, no? Kung ang Pasko ay gift ng Diyos sa'yo, tanong ko po, anong exchange gift mo sa Kanya? Ang Pasko po ay isang napakagandang regalo ng Diyos. Amen? Ang saya-saya tuwing Pasko. Unang-una, daming pagkain. Amen? Sino po dito, makakailang init kayo ng spaghetti, di ba? Yung spaghetti nyo, ang nipis pa nun no? Nung last na init mo, ang taba-taba na, di ba? May bagan. Ay, kamira. Dati spaghetti pa siya, naging carbonara na kasi nawala na yung kulay, di ba? Kamira. Matindi, no? Ay, kamira, sobrang ang sarap kumain, ang sarap makipagkwentuhan, ang saya-saya, 'di ba? Sobrang ang daming nangyayari, and that's the message of Christmas. That's the gift of Christmas to us. That's God's gift to us. But my question is, ano naman exchange gift mo sa Kanya? Actually, hindi mo agad-agad masasagot 'yan, pero I believe as we go deeper sa series, starting next week po, tatapusin natin ito sa buong taon, buong buwan, kaya masasagot mo 'yan. But for now, let me end with this. Okay, sana simulan natin ang prayer natin this month, okay, of December with the prayer of, Dear God, how can I be like Jesus? Pero paano ba ako magiging katulad ni Christ? Kasi Dear Jesus tayo, why not gawin muna natin, Dear God, how can I be like Jesus? So, bigyan ko kayo ng 3 points at magtatapos tayo dito. Unang-una, how can I be like Jesus? Number 1 is evaluate. Sabi mo nga, evaluate. Sino po dito nag-i-evaluate ng buhay niya? O kaya naman, siguro sabihin natin sa mga medyo, yung mga young adults, yan, medyo, di ba, nag-i-evaluate tayo especially sa mga saan tayo gumastos. Kami po ni Pastora Jubel, ginagawa namin yan every month. Check namin saan napupunta. At number 1, lagi pagkain. Sabi ko, kain tayo ng kain. Huwag na tayong kumain. Sabi ko, kahit isang buwan lang. Hindi pala pwede, no? So, evaluation. Evaluation is very important. Sa church po, ginagawa natin yan. Nag-i-evaluate tayo para ma-check mo ano yung mga dapat ayusin, ano yung malakas ka, ano yung mga weakness. At kasi pag di natin ginawang evaluation, probably, you will keep on doing the same mistakes year after year at di ka mag-grow. So, evaluate. Sabi mo nga, evaluate. Kung saan tayo mag-evaluate? How are my personal connections?
So maganda gawin natin this Christmas, especially this December, kamusta ang mga personal connection ko? So meron po ba kayong mga notebooks? O kung hindi nyo magawa ngayon, pwede nyo gawin after the service or during this month, no? So ano mangyayari? Kamusta ang connection mo sa Lord? Magagawin natin ngayon, ganito. I-rate mo from 1 to 10. 10 is the highest, 1 is the lowest. How is my connection to God? Gaano ako ka-connect kay Lord this year? How's my connection with my family? Okay? To my spouse, kamusta kaming mag-asawa? Okay ba yun? Kamusta ako sa nanay ko, sa tatay ko, kamusta kaming magkakapatid? Okay, kamusta ako sa aking mga anak? Kung magulang ka, kamusta ako sa, Kung magulang ka, hindi. Basta, ganun na yan. Kamusta ako sa church, sa connect groups, Sunday services, discipleship? Kamusta ako sa mga kaibigan ko, friends, loved ones, classmates, workmates? Pwede bang gagawin natin to? Sulat lang kayo sa bahay, ganyan. I-check nyo lang, checklist, ganyan, kamusta ako? Siguro sabihin ko sa Lord, siguro 11. Uy, wow, grabe, no? Iba yung connection ko kay Lord this year. Kamusta ako sa nanay ko? Siguro 5 kasi hindi ko masyadong nakaka-connect sa nanay ko. Parang lately, hindi ako masyadong nagsasabi, nagkikwento. Nakikits nyo ako? Write in a piece of paper or pwedeng sa notes ng phones ninyo, ang goal natin is to maintain and strengthen our connections. Actually, gagawin ko po ito, no? After this, I will do it. Sulat ko lahat, no? So, ang goal natin, i-maintain, strengthen yung mga connection na ito. At kung meron sa evaluation ang 5 below, okay, start praying and ask God to help you reconnect and strengthen those connections. Amen? Pwede ba ang goal natin this month of December is to reconnect? Sabi mo, reconnect. Yan. So, paano gagawin yun? Let's evaluate. Pangalawa, communicate. Sabi mo nga, communicate. May mga bagay ba sa buhay mong ikaw lang ang nakakaalam na deserve ng ibang malaman o marinig coming from you, especially si God or family? Communicate. Sabi mo nga sa talib mo, magsalita ka naman. Yan. So, ibig sabihin nitong communicate, magkwento ka naman. Di ba? Why not gawin? Pwede bang gawin din natin to magkwento naman tayo. Magkwento ka naman during family gatherings, Christmas party, connect groups. Kasi minsan, pag mayroon tayong family gatherings, pagkatapos ng picture taking, wala nang usap-usap. Tama ba? Cellphone na lang. Okay? O kaya naman, kung dami-dami nangyayari. Pero the best thing that we can do, especially tayo mga Christians, is to start communicating. Amen? Pwede ba makipagkwentuhan tayo? Amen? Kung meron sa inyo dito, matagal nang nahinto ang communication with God or with someone, start communicating. Pwede bang i-update mo naman si Lord ngayon sa nangyayari sa buhay mo? Di ba alam, sarap nung gano'n yung kausapin mo lang si Lord. Lord, thank you for this year, ha? Lord, ano na pala ako? Successful na ako, Lord. Ito yung I received yung mga bagay na pinagpipray ko lang noon. Dito na ako ngayon. Sarap nung bagay na yun. Alam ni Lord yun. Pero importante, malaking bagay na coming from you, you tell it to God. Wow! Amen? Start communicating. Pwede bang i-update mo naman, yun nga, life update mo naman si Mrs. o si Mr. Makipagkwentuhan ka naman, baka nga lagi kayong magkasama, pero hindi naman talaga kayo nakakapag-usap. Iba yung kwentuhan, iba yung usap talaga. Amen? Update, kamustay mo naman si mama at papa. Kwentuhan naman kayo, pa. Ganito nangyayari sa amin, ma. Ganito na nangyayari sa amin. Amen? Ang mga kapatid, mga anak, si mentor, pastor, mga kaibigan, especially mga taong matagal mo nang di nakakasama o hindi nakakausap. Alam mo, prayer ko this December, maging magaling tayong makipag-usap. Ang sarap nung ganun, di ba? Especially sa mga special gatherings, Christmas party, ang sarap nun, kwentuhan or anything. At part po ng communication ay pagsisik ng guidance and counsel. Huwag ka lang madaldal, hingi ka rin ng input, ideas, at help from others, especially to God. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kwento ka naman. O lalo yung sahod mo, kwento mo naman sa akin. Yan. Alam mo, tumatahimik ka pag sahuran na. Yan. Gusto ko nagsakay, kwento ka. Alam mo, nagkatrabaho ka lang, di ka na nagkikwento. Di ba? Ganyan, kwentuhan naman tayo. And the best thing to do is, di ba, to communicate with God. Alam mo, ganun pong ginagawa namin every December 25, after, di ba, pagpasok po ng bisperas ng Pasko, that's what we are doing. I am communicating with God. Lord, salamat ha. Ito na nangyayari sa church ngayon. Thank you for everything. Ito nga, pangatlo. Ito na yung maganda, pambanat natin. Pangatlo is to appreciate. How can I be like Jesus? Appreciate. Sabi mo sa tabi mo, appreciate. Iba kasi instead na appreciate.
Oo, lagi na lang nakikipag-api. No? Hindi po, appreciate. Diba? Appreciate. Appreciation. Hindi, huwag pong ganon, appreciation. No? Aside sa material gifts, pwede bang maging vocal tayo ngayon to appreciate? Kung ganon, di ba, sa December, yung pag nagfa-family gatherings kayo, di ba? Hindi naman natin madalas nasasabi to sa mga magulang natin, pero ang gandang sabihin, di ba? Ma'am, gusto ko malaman mo na mahal kita, ma. Thank you so much. Sabihin mo yun sa anak mo, mga anak, mahal na mahal ko kayo. Amen? Ganda nun. Don't hesitate to say thank you to your parents, spouse, children, siblings, dabarkads, and especially to God. Ito yung taon na dapat very vocal tayo sa pagsasabi ng pagmamahal, ng pasasalamat at gratefulness natin sa Panginoon Diyos. Alam mo, ang daming nangyayari sa taong to. Amen? At make sure mabigyan mo ng credit si Lord at mga taong ginamit niya sa buong journey mo sa buong taon. I have this challenge to everyone. Gusto niyo challenge? Pwede mo magsulat ka lang ng mga taong naging sobrang malaking tulong sa iyo sa taong ito. At ang goal natin, magpasalamat kasi sa kanila. Pwede ba yan? Kung kaya nyo nga gumawa ng letter, yung love letter talaga, yung sulat, pwede yun, bigay nyo sa kanila. Pero wag naman yung ginawa lang sa pinunit na, hindi, yung medyo maganda naman. Amen po ba? Kundi yun, pasalamatan mo sila. Gusto ko malaman mo na na-appreciate kita. Thank you for being a part of my life. And I'm so excited, di ba, na i-face ang 2025 kasama ka ulit. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. Okay, malapit na po tayong matapos. Okay, maging appreciative tayo sa mga gifts na mari-receive natin. Amen? Wag po tayo yung pag may na-receive tayo, ito lang. Wag naman ganon, di ba? Di ba? Ano to, suklay na naman? Oh, wala namang bago, di ba? Face towel na naman. Ano ba yung mga binibigay pag Christmas? Chocolate. Ano pa? Mag na picture frame, mukha mo pa. Ayoko na to. Pwede ba yung mukha ko naman, di ba? Minsan gano'n, di ba? Pero okay lang ba? May ma-receive man tayo na bongga o hindi. Ano man yan, no? Ito na naman ba pagkain natin? Dapat, let's be appreciative. Amen? Amen? Maganda na yung meron kaysa wala. Tama ba? Okay, punuin natin ang bawat, asan na tayo? Yan, sa mga family gatherings na pupuntahan, punuin natin ang bawat umaga natin ng heart of gratitude. Alam mo, grabe, bukas, ilang days na lang, magtatapos na ang taon. Di ba? Pero punuin natin ang bawat umaga natin ng heart of gratitude. Meron o wala, bongga o simple, isa lang ang sasabihin natin, Lord, salamat. Lord, salamat for everything you've done in my life. I'm so thankful. I'm so grateful. Alam niyo po sa akin, pag December, sa totoo lang, ito yung usually sa mundo, ang December, ang pinaka-excited silang mag-receive ng gifts. Pero alam niyo po sa akin, iniba ko, nung naintindihan ko itong ginawa ng Panginoon sa akin, December, I don't expect gifts. Why? This is my moment to give my appreciation to God. Sabi ko, Lord, masyado na akong makasarili, puro na ako pray for the past few months. Itong buwan na to, I'll just give it to you. May matanggap po mala, it's okay. But my point is, let this be a month of appreciation. Meron tayong pastors appreciation, mentors appreciation, mothers, fathers. Why not give this whole month as an appreciation to God? Amen? Palakpakan po natin si Lord. So tapos na po ako, tatayo tayong lahat. Wow, grabe. Patapos na tayo. Ang Dear Jesus series ay isang napaka-personal at intimate na series. Sa mga susunod po na Sundays, makakarinig tayo at masasaksihan natin ang mga kwento ng mga taong sumulat, lumapit, nagmahal at naglingkod kay Jesus. Aaralin natin kung paano binago ni Jesus ang kanilang mga buhay at ang course ng kanilang destiny. But for now, can we just evaluate, communicate, and appreciate? Bago natin ito gawin sa tao, pwede bang gawin natin sa Lord? Okay lang po ba yun? Can we just all close our eyes and gawin natin itong personal na panalangin at letter ngayon sa Panginoon Diyos? Can we just evaluate? Kapatid, kamusta kayo ni Lord? How's your relationship with God? Nabibigyan po ba ng panahon si Lord? Paggising mo ng umaga, o puro trabaho, o puro pamilya, how is your relationship to God? And right now, if you think that relationship was not just unlike before,
Now is the best moment to tell God, dear God, can you just reconnect me with you? Can we just reconnect ourselves to God right now? Pwede ba sabihin mo yun kay Lord, Lord, gusto ko i-reconnect mo ako sa iyo, Panginoon. Gusto pa kitang makilala, gusto ko pang mapalapit sa iyo, gusto ko pang lumalim sa pagmamahal, pagkilala sa iyo, Panginoon. And this moment, can we just communicate? Pwede ba update mo lang si Lord sa nangyayari sa buhay mo? Short lang. Lord, ito na ako ngayon. Sige po, magsalita tayo. Just, kahit ano lang, kahit bulong, kahit anything. The Lord is hearing everything that you are saying now. Lord, grabe na pagtagumpay ang kong taon. Dami kong pinagdaanan, daming challenges. Maraming times, this year, Lord, kala ko bibigay na ako, kala ko hindi ko nakakayanin. Pero Lord, nandito ako, pagtagumpayan ko, nagawa ko. Just tell God, Lord, ito na ngayon. Yung mga prayers ko dati, Lord, andito na, nasagot mo na. Natrabaho na ako sa trabaho gusto ko, nakakabili na ako ng mga bagay na gusto kong bilhin, nakapagpatay na ako ng bahay. I have these things in my life now, Lord, because of you. Communicate, and last but not the least, appreciate. Can we just appreciate God right now? Binigay man niya o hindi niya binigay yung mga bagay na prayers natin this year, can we just appreciate Him? Sige, let's take this time to appreciate God. Thank God for your family. Thank God for your business. Thank God you're alive. Wow! What a blessing. Thank God for this season. Thank God for strengthening you for all, even the smallest details of your life. You just thank God because He is faithful. He is true. Thank you, Lord, for your goodness. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Salamat po, salamat.